Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Mukha ngang totoo. Isang araw, nagsasalaysay ang isang manok ng kwentong kakilakilabot. Nakakatakot ito. Dahilan upang tumindig ang mga balahibo ng ibang manok. Mahaba at nakakapagod ang araw ng trabaho. Handa nang matulog ang lahat ng manok sa kanilang komportabling pugad. Sa gitna nila, naroon ang isang masayahing puting manok. Nagmamasid sa kanya ang kulay abong manok at nagtataka kung bakit niya ito ginagawa. Dahil para dito, ang magtanggal ng balahibo ay isang tunay na nakakatakot at nakakakilabot na ideya. Buti na lang naalis ko na ang maraming balahibo na yon. Dahil hindi niya kayang sarilinin lamang ang nasaksihan, lumipad siya sa kanyang pugad upang ikwento iyon sa iba. Oh, Lisa! Pixie! Lumapit kayo! May sasabihin ako! Narinig niyo na ba ang tungkol sa hangal na manok? Inalis niya ang lahat ng kanyang mga balahibo para mas gumanda siya. Paano siya magugustuhan ng tandang kung wala siyang balahibo? Kung ako ang tandang, hahamakin ko ang katulad niya. Nakakakilabot! Hindi siya marunong mahiya! Anong nangyayari sa ating mundo? Para to sa kapakanan ng mga manok? Sabihin niyo sa akin na hindi yan totoo! Sa puno ng insinang katabi ng tahanan ng mga manok, nakatira ang mag-anak na kwago. Si Inang Kwago ay may kamanghamanghang pares ng pandinig na nakakarinig ng lahat. At malaking bibig na nakapagsasabi ng lahat. Lahat ng pinag-uusapan ng mga manok. Pagdating sa pugad, kaagad niyang isinalaysay ang lahat ng kanyang narinig. Nakakatakot na kwento ito para sa mga sisiw. Namangha sila at nagulat. Ngunit higit silang natakot sa ideya ng paglalagas ng balahibo ng mga manok na iniisip na higit silang maganda nang wala nito. Pero ina, paano siya lilipad? Hindi totoong lumilipad ang mga manok. Mga anak, ngunit kapag walang balahibo, lalamigin sila at magkakasakit. Magkwento ba po kayo, ina? May karugtog ba po ba yung storya niyo? Hindi na, masyado ng huli mga anak. Humayo na kayo ngayon. Matulog na kayo ng mahimbing. Kinalaunan, matapos halikan ang kanyang mga sisiw habang natutulog, lumipad siya upang ibahagi ang kwento sa kanyang mga kaibigang kalapati. Ay dapat kong ikwento sa kanila ang tungkol sa nabaliw na manok na yon. Alam kong hindi sila maniniwala sa sasabihin ko. Ibinunyag ni Inang Kwago ang buong kwento sa mga kalapati. Pinakinggan nila ito. Hindi sila kumurap, hindi nagtanong. Nakinig lamang sila at naniwala sa sinasabi ni Inang Kwago. Marahil ngayon ay nanginginig na siya sa lamig ng walang balahibo. Bago ito sa pandinig ng mga kalapate. At dahil hilig nila ang magkwento, lumipad sila patungo sa iba't ibang dako upang ipagkalat ang kahiyahiyang kwento. Naniniwala ba kayo sa sinabi nila? Tinatanggal ng mga manok ang lahat ng kanilang mga balahibo para daw lalo silang gumanda. Kalain mo yon? Alam niyo, totoo nga. Tinatanggal ng mga manok na hangal ang kanilang mga balahibo para makuha ang pansin ng tandang. Totoo nga. Tinatanggal ng mga hangal na manok ang kanilang mga balahibo upang magpapansin sa tandang. Ang isang balahibo, naging maraming balahibo. At ang isang manok, naging maraming mga manok. Nang sumunod na umaga, ang nakakagulat na balita ay nakarating sa kaalaman ng tandang. May sasabihin ako! Hindi kayo maniniwala. Ngunit ito'y totoo. 3 manok na hangal, balahibo ay tinanggal. Ang tandang ay kanilang iniibig. Bakit ngayon ko lamang ito narinig? At sa panahon ng taglamig, tiyak sila'y manginginig. Ang usap-usapan sa pagtatanggal ng balahibo ay kumalat mula sa pugad at iba pang pugad, bukid sa bukid, at sa huli sa buong bansa. Hanggang ang balita ay umabot kung saan ito nagsimula. Alam mo ba,
May 3 malulungkot na manok na nabigo sa isang tandang. Inalis nila ang mga balahibo nila. Ginawa nila yun para ipakitang mahal nila ang tandang. At naubos daw ang balahibo nila. Naniniwala ka ba, kaibigan? Pero totoo yun. Kwak kwak. Nang marinig ito ng masayahing puting manok na nagtanggal ng kanyang munting balahibo, hindi niya maintindihan kung saan ito nag-umpisa. Nalungkot siya, nabalisa at sinabi, Ano nangyayari? Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi tayo dapat magtanggal ng balahibo. Minsan ako nagbunot ng balahibong marumi. Hindi dapat manatiling lihim ang kwentong ito. Kailangan natin ipakalat to. Dapat natin tong ihayag sa telebisyon at balita. lumaganap ang balita. Nakita ito sa dyaryo at maging sa telebisyon. Nakakabahala ang balita. Hindi ko alam na may istasyon ng balita sa ating tahanan. Siyempre meron. Bakit hindi mo alam ang tungkol doon? Pasensya na, hindi ko alam. Ayun ang CCTV. Pero ano ang CCTV? Ang CCTV ay Chicken Coop Television. Napakasikat nito. At gaya nun, nalathala sa pahayagan ng kwento. Binasa ng lahat ang tungkol sa 3 hangal na manok na nabigo sa isang tandang na nagtanggal ng kanilang mga balahibo na ngayoy nanginginig sa malamig na panahon. Balahibo sana ang poprotekta sa kanila. Kung wala ang mga ito, siguradong magkakasakit sila. Hindi nagtagal, pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa 3 hangal na mga manok na tinanggal ang kanilang mga balahibo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ako dapat nagsinungaling. Tatandaan ko nang wag na magkalat ng kahit ng anong hindi totoo. Natuto ko ng mahalagang aral ngayon. Nabanggit na umabot sa kalahati ng mundo ang kasinungalingan bago lumabas ang totoo. Natuto ang abong manok ng gintong aral. Kaya dapat nating tandaan na kapag magpapasa tayo ng kwento o salita, dapat tayong maging maingat sa ating sinasabi. Ang salitang binitawan, maaaring makalikha ng bagay na hindi na natin mapipigilan o mababago pang muli. Tulad ng balahibong isa lang pero naging marami at isang manok na naging 3. Maaaring hindi totoo ang kwento pero sabi nga ng mga manok, mukha ngang totoo ang wakas.